At ayan, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Meron po tayong isang napaka-interesting na balita dito kung saan ang sabi ay The Simpsons XRP Prediction. Is it possible? Ayan. Napanood nyo ba ang viral clip kung saan naging world dominant currency daw itong si XRP ngayong taong 2026? Kilala po ang The Simpsons sa paghula ng mga malalaking kaganapan dito sa mundo. At ngayon ang target po nila ay si XRP. Possible nga ba ang $100,000 na prediction o isa lamang itong malupit na fan-made meme? Ayan mga ka-crypto, kamakailan po ay naging trending ang isang fan-edited na montage kung saan makikita po si Homer Simpson dito. Ayan po siya na nawalan ng pera dahil kay Bitcoin. Habang si Lisa naman ay pinapabili si Marge ng XRP. Sa kwentong ito, si Bitcoin daw ay isa lamang eksperimento at si XRP ang pinili ng mga powerful entities para palitan ito. Yan sa clip dito ay umabot po si XRP sa $100,000 habang si Bitcoin ay bumagsak naman sa $1. Nakakaaliw panuorin pero kailangan nating magising sa katotohanan. Ang video na ito ay bunga ng malikhaing pag-edit at hindi isang opisyal na eksena mula sa show. Ngayon bakit nga ba kumakagat ang marami sa ganitong mga kwento? Yan, kumakagat po ang marami dahil sa kapangyarihan ng narrative. Ang ideya na si XRP ang magiging bridge currency ng mundo ay may basihan sa utility nito sa cross-border payments at partnerships sa mga financial institutions. Pero pagdating po sa presyong $100,000, kailangan nating tingnan ang data. Ang tunay na halaga ng XRP ay nakadepende po sa network liquidity, regulatory clarity, at saka macroeconomic conditions. Hindi po sa isang animated series. Kahit ang pinaka-optimistic na analyst ay mas nakatingin sa double-digit hanggang low triple-digit range. Hindi po 6 or 6 figure. Ngayon, ang totoong magic ni XRP ay wala po sa TV, kundi sa XRPL DEX. Yan, XRPL DEX activity at saka stablecoin integrations. Ang mga institutional partnerships ang siyang nagbibigay ng tunay na value. Habang nakaka-hype ang mga memes sa social media na nagpapataas po ng sentiment ng mga retail investors, ang pangmatagalang paglago ay manggagaling po sa infrastructure. Ang Simpsons meme ay entertainment, pero ang investment decision ay dapat laging nakabase sa on-chain activity at saka market indicators. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang Simpson predictions ay isang paalala kung gaano kalakas ang community ni XRP pagdating po sa imahinasyon. Maaring hindi ito mag $100,000 bukas, pero ang adoption nito sa totoong mundo ay hindi na maikakaila. Maniniwala ka ba sa cartoon o sa data? At ayan naman ang ating kasunod na balita dito, kung saan ang sabi rito ay analyst states how Bitcoin could trigger XRP's rally to $27. Handa na ba kayo para sa alt season ng 2026? Habang ang lahat ay nakatitig po sa presyo ni Bitcoin, may isang developer at analyst na nakakita ng hudyat na posibleng magdala kay XRP sa $27. Hindi ito tungkol sa hype, kundi sa isang mahalagang chart na tinatawag na Bitcoin dominance.
Ayan, ayon po sa developer na si Bird, ang Bitcoin dominance ay kasalukuyang bumabagsak mula sa isang wedge formation. Yan po ang kanyang chart na ibinahagi rito. Sa simpleng salita, ang kontrol po ni Bitcoin sa buong crypto market ay humihina na. Ayan, ano nga ba ang dapat nating malaman dito? Yan, kasi habang ang karamihan ay nega o on the floor ang sentiment, dito madalas nangyayari ang malalaking sorpresa. Ang chart ay nagpapakita ng isang breakdown at backtest. Isa pong technical signal na nagsasabing handa na ang kapital na lumipat mula kay Bitcoin papunta sa mga altcoins, lalo na kay XRP. Sinabi ni Bird na ang susunod na galaw ay maaring isang huge collapse para sa dominance ni Bitcoin. At kapag nangyari ito, asahan ang tinatawag na XRP's leg to $27. Isipin po ninyo yan, mula sa pagiging bangka lang na sumusunod sa dagat ni Bitcoin, may pagkakataon na si XRP na magkakaroon ng sariling direksyon o ang tinatawag na decoupling. Maraming analyst po ang naniniwala na ang paglampas sa $2 mark ang magiging unang selyo para may balik ang tunay na bullish momentum. May kasabihan po sa crypto na buy the blood, sell the hype. Ngayong mababa po ang kumpiyansa ng marami, dito raw nabubuo ang perpektong kondisyon para sa isang rally. Ang mga traders na shaken out o sumuko na ay posibleng maiwan sa istasyon kapag nagsimula na ang party. Ayon po sa mga community reactions, ang pagbagsak ng Bitcoin dominance ay ang start signal na hinihintay para sa isang napakalaking rotation ng pera. Ang target na $27 or $27, mukhang hindi lang yan biro sa mga charts ngayon. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang Bitcoin dominance breakdown ay isa sa mga pinaka-pinanunood na indicator ng mga pro traders. Kung magpapatuloy po ang pag-collapse nito, si XRP ay pwedeng maging hari ng bagong altcoin. Handa ka na ba sa $27? O tingin mo ay malayo pa ang lalakbayin? Ang mahalaga, ang chart ay nagsasalita na. At ayan, ang sabi naman sa ating balita dito ay software developer unveils more XRP market manipulation by Binance. Yan. Mula po sa peak na $1.67, biglang bulusok sa XRP sa $1.46. Marami ang nagtatanong, normal na market correction lang ba ito o may nagaganap na milagro sa likod ng mga charts? Isa pong software engineer ang naglabas ng ebidensya ng di umano'y manipulation sa isa sa pinakamalaking exchanges sa mundo. Ayon po kay Vincent Van Code, isang kilalang software engineer sa XRP community, ang nakitang price action ay hindi daw po natural. Naniniwala siya na gumagamit ang Binance ng tinatawag na wash trading. Ito yung sabay na pagbili at pagbenta ng iisang entity para lang gumawa ng fake volume. Ngayon ang tanong ay bakit nga ba nila ito ginagawa? Simple lamang po, para lokohin ang mga automated bots at mga retail traders. Kapag nakita ng marami na mataas ang volume, sasabay sila at doon na papasok ang malaking sell-off para ubusin ang kapital ng maliliit na isda. Ngayon na hindi lamang po basta exchange ang itinuturo.
Ayon po sa analysis ni Van Code, ang mga ganitong coordinated trades ay nagbibigay ng malaking profit sa mga long at saka short contracts. Binanggit pa niya na posibleng kumikita rito ang mga major stakeholders sa pamamagitan ng kanilang mga position sa market. Ang ganitong galawan ay nagdudulot ng matinding volatility na tanging ang mga may malalaking kapital lang ang nakikinabang, habang ang mga ordinaryong trader ay naiiwang na liquidate. Hindi po ito ang unang beses na may ganitong bintang. Dati na ring sinabi ng analyst na si Egrag Crypto na ang order books ng Binance ay kadalasang nagpapakita ng disproportionate sell pressure. Sa madaling salita, mas maraming sell orders ang sadyang inilalagay para pigilan ang pag-akyat ng presyo o para itulak ito pababa. Sa loob ng 24 oras or 24 hours, mahigit 225 million XRP ang na-trade sa gitna ng kaguluhang ito na nagpapatunay na may concentrated activity na nagaganap. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay habang patuloy po na binabantayan ng community ang bawat galaw sa order books, nananatiling alerto ang mga investors sa mga susunod na rapid swings. Kaya ang tanong, makakawala ba si XRP sa impluensya ng mga higanting exchanges? Kaya bantayan po natin yan. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay Ripple's executive. Next phase is banks using XRP for settlement. Ayan po, tapos na ang era ng paghihintay dahil ang next phase ng XRP ay narito na. Ayon po sa isang dating Ripple executive, ang plano ay hindi lang basta connectivity, kundi ang mismong paggamit ng XRP bilang settlement tool ng mga bangko sa buong mundo. Handa na ba ang sistema sa pagbabagong ito? Ayon po kay Dilip Rao, isang dating Ripple executive, ang unang hakbang ay laging connectivity. Sabi nga niya, kung wala kang koneksyon, hindi ka makakapagsimula. Ang strategy po ng Ripple ay simple. I-integrate muna ang mga bangko sa kanilang network gamit ang nakasanayang fiat currencies. Parang panliligaw lang yan. Kuhain muna ang tiwala bago ang seryosong commitment. Kapag komportable na ang mga bangko sa network, doon na papasok ang tunay na bida. At yan po ay walang iba kundi si XRP. Ngayon ay dito na po magbabago ang laro. Sa kasalukuyan, ang mga bangko ay kailangang mag-hold ng iba't ibang fiat currencies sa iba't ibang bansa. Isang prosesong mabagal at magastos. Pero sa bagong phase na ito, bibigyan ang mga bangko ng opsyon na gamitin ang XRP bilang bridge. Kaya sa halip na humawak ng Turkish lira ang isang German bank, pwede silang magpadala ng XRP na agad magiging local na currency sa kabilang panig. Instantly settled, maliit man o malaking halaga nang hindi na kailangang mag-stock ng tone-toneladang cash sa ibang bansa. Ngayon ay huwag po nating isipin na mangyayari ito overnight o sa loob lamang ng isang gabi. Binigyang diin din ni Rao na ang implementation ay gradual o dahan-dahan. Una, koneksyon. Pangalawa, pagpapabuti ng lumang sistema. At pangatlo, ang transition kay XRP para sa liquidity. Kaya ang galing ng strategy, di ba? Pinapakita nito na ang Ripple ay hindi lang basta crypto company,
kundi isang seryosong financial infrastructure. Kapag ang mga bangko ay naging kampante na, si XRP ang magiging solusyon para sa global scaling ng kanilang serbisyo. Ngayon ang masasabi ko naman po rito ay ang next phase na ito ay posibleng mag-redefine kung paano gumagalaw ang pera sa buong mundo. Sa pagpasok ng mga bangko sa settlement process gamit sa XRP, ang ecosystem ay hindi na lang usapang trading. Ito po ay usapang utility na. Ito na nga ba ang hudyat ng mass adoption? At heto naman ang ating sunod na matinding balita dito, kung saan ang sabi ay XRP versus Bitcoin chart suggests 10 times rally incoming sooner than you think. Sawa na ba kayo sa pagtingin lang sa presyo ng XRP versus dollar? Ngayon pong February 2026, may mas malaking balita. Si XRP laban mismo kay Bitcoin. Isa pong sikat na analyst ang naglabas ng chart na nagsasabing isang 10 times rally ang paparating. At baka mas maaga pa ito kaysa sa iniisip natin. Ayan, ayon po sa crypto analyst na si XRP Captain dito, ang XRP BTC trading pair ay nagpapakita ng mga sinyales na katulad ng mga naganap noong taong 2017 hanggang 2018. Dito po sa monthly chart ng Binance, makikita natin ang isang dekadang price action. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng consolidation o pag-ilid ng presyo, sa wakas, nagising na ang higante. Kasalukuyang tinitrade po sa XRP sa paligid ng 40 digits 2181 BTC. Pero ang pinaka-importante rito ay ang huling mga kandila or candle sa chart. Isang matalim na vertical expansion pataas. Ibig sabihin, pinuputol na ni XRP ang matagal na gap nito laban kay Bitcoin. Ngayon bakit nga ba usapang 10 times ito? Simple lamang po mga ka-crypto. Tiningnan ng analyst ang accumulation zones noong taong 2016 at ang setup natin ngayon sa mid-2020s. Yan ang kanyang sinuri. At sa nakarang cycle, matapos po ang monthly compression, biglang humataw itong si XRP at iniwan si Bitcoin sa usapang relative valuation. Ngayon kung uulitin po ng kasaysayan ang sarili nito, ang 10 times projection ay hindi lamang po basta numero. Ito ay hango sa mahigit 10 taong market structure. Kapag ang monthly time frame na ang nagsalita, hindi ito basta-bastang noise lamang. Ito po ay isang long-term trend shift. Hindi lang si XRP Captain ang nakapansin dito. Maraming market experts na rin ang tuloy ang pagsasabi na sa wakas gising na ang XRP BTC. Ayon naman po kay X-Finance Bull Academy, kung ang breakout na ito ay mananatiling matatag sa higher time frames, magiging masaya ang chart para sa mga holders. Ayan. Pero tandaan po natin, kailangan po ng sustained relative strength. Hindi ito mangyayari sa loob ng isang gabi. Pero ang pundasyon o base ay nabuo na. Kapag napanatili po ang momentum, ang dating underperformer ay posibleng maging leader ng buong market. Ngayon ang masasabi ko naman po tungkol dito ay wag lang po tayong tumingin sa US dollar price. Ang tunay na labanan ay kung gaano karaming Bitcoin ang kaya mong mabili gamit ang iyong XRP. Kaya handa na ba ang market para sa 10 times na galaw na ito? Kaya abangan po natin yan.
At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay huge for XRP. Real reason behind RLUSD revealed. Ayan, marami po ang nagtatanong. Bakit kailangan pa ng Ripple ng sariling stablecoin kung may XRP na? Ngayon pong February 2026, lumabas ang tunay na dahilan sa likod ng RLUSD. Hindi ito para palitan si XRP, kundi para maging secret weapon ng Ripple sa pakikipag-deal sa malalaking bangko. Ayan, ayon po sa crypto commentator na si Crypto Sensei dito, ayan, may mga institution na mas komportable sa stable coins kaysa sa volatile na crypto assets. Ang RLUSD ay nagbibigay ng regulasyon at transparency na hinahanap ng mga traditional banks. Isipin ninyo, habang si XRP ay dumadaan pa sa mga approval sa iba't ibang bansa, ang RLUSD ay nagsisilbing VIP pass ng Ripple. Hinahayaan nito ang mga digital dollars na gumalaw sa loob ng financial system nang hindi na kailangang maghintay sa mabagal na crypto regulations. Ang strategy po ng Ripple ay simple: adapt and grow. Hindi na nila pinalitan si XRP. Pinalawak lang nila ang kanilang tools. Sabi nga ni Crypto Sensei, palaging mag-i-expand ang Ripple habang nagbabago ang market. Ang RLUSD ay nagbibigay po ng clarity na wala pa sa ibang crypto assets ngayon. Dahil dito, mas mabilis na nakakapag-partner ang Ripple sa mga bangko. Kapag naging settled na ang lahat ng regulasyon, mas madali nang ipasok si XRP dahil nakalatag na ang infrastructure gamit ang RLUSD. Kaya mga ka-crypto, wag pong malilito. Ang RLUSD ay hindi para talunin itong si XRP. Sa totoo lang, pinapatatag po nito ang posisyon ng XRP bilang foundational asset. Ang stablecoin ang gumagawa ng trabaho sa short-term transactions na kailangan ng immediate regulatory clearance. Pero sa long-term, si XRP pa rin ang asset na nakadisenyo para sa strategic growth. Ang dual approach na ito ng Ripple ay nagpapakita ng matinding foresight. Sinasagot ang problema ng mga bangko ngayon habang inihahanda si XRP para sa hinaharap. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang RLUSD ay hindi po competitor ng XRP. Ito ay ang bridge. Sa pagpasok ng mas maraming institution sa RLUSD, mas lalong lumalapit si XRP sa sentro ng global finance. Handa na ba ang market sa pag-arangkada ng dalawang ito? Kaya abangan po natin. Pero hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Kaya marami pong salamat sa panonood.